kawawa din kasi sa biyahe si Wim. Kaya siguro yung cord niya eh. Seryoso kayo? Ito talaga yung resulta nun? Oo. Ito talaga? Baka nagkamali. Hindi naman. Ha? Hindi naman nagkamali. Oo, diba? Sabi ko sa inyo, birthday ko ngayon eh. Nung may nakalagay, happy birthday. January 17, araw ng Friday. 3 AM nang gumising kami ngayong araw nang dahil nga sa umiral na naman ang aming biglaang desisyon. Alas 5 na rin ng umaga na makaalis kami at inabot na rin kami ng liwanag sa daan dahil nga may dinaanan pa rin kaming iba. Good morning sa lahat, 8 AM na po at ngayon po ay araw ng Friday, tama ba Umak? Opo. Friday. At nandito na kami ngayon sa Daet. At ayun nga, may biglaang desisyon kagabi na nangyari. So sobrang late na kami natulog pero sobrang aga pa rin namin nagising. Alas 3 ng madaling araw gising na kami at magtataka kayo, wala si Rans, hindi talaga namin kasama kasi nga biglaan yung decision kagabi, siguro mga 1 AM na ng madaling araw kami nag-decide before matulog na ngayon na magpapacheck up si Commander kasi nga po mga kabayan, sa sobrang busy namin sa mission na ginagawa namin, tapos yung sa Lucena pa, yung mission namin doon, yung pag-scouting pa namin, di ba nakaligtaan nga namin yung yung check up ni Commander noong nakaraan. At saka ang pinakang naging main reason pala, maalala ko, ay dapat ihahatid sina Jojo at Herlin, di ba? Kung maalala nyo, dapat ihahatid namin sila. Nakinansel ko na yung check up ni Commander. Kaso nga lang nagkaroon naman ng aberya sa kalsada na hindi tayo pwedeng makapagsapalaran. Yun pala yung isang naging main reason. Tapos hindi natagalan masundan yung dapat na check up kasi nga nag-mission tayo sa Lucena. Tapos yun, nag-scouting, tapos pag uwi dito dire-diretso na naman. Kaya kagabi biglaan talagang decision na magpa-check up na ngayong araw. Kaya hindi na namin nabala si Rans kasi hindi namin siya nasabihan. Kagabi kung i-message namin marahil tulog na, 1 AM ba naman nag-decide, so baka tulog na yung tao. Sabi namin wag na muna isama. Tsaka madadamay lang siya sa puyat, di ba? Kasi kami halos 2-3 halos 2 oras yung tulog tapos nag-umalis na kami. Kaya nga yung mga bata antok na antok pa talaga. At nang makarating nga kami dito sa Daet ay talagang halos lahat kami ay bagsak dahil nga sa sobrang antok na antok kami dahil sa sobrang aga namin gumising. Dahil halos 2 oras nga lang ang naging tulog naming lahat. Kaya ito ang nangyari sa amin. Pati na rin nga ang mga bata ay nadamay na rin sa puyat. Dito na sina Commander at hindi ko alam, nagantay kami ng simula. Anong oras tayo dito nagdating? 9. Mga 9? 8. Mga 8 pala. So nagantay kami ng 2 oras sa kanila. Tapos hindi pa pala siya na-check up dahil bakit? Ba't hindi na-check up? May emergency si doktora, nagpapaanak din kasi yun. Saan? Yung emergency na yun na dumaan dito kanina? Yun na yun? Hindi. Nagtakbo ba kasi doktora kanina? Hindi ko nakita. Ay, yung tumakbo kanina? Oo. Akala ko snatcher yun. Doktor pala yun. Hindi pa kami nagla-lunch, so kaya muna kami. Tapos mamaya may inaasahan ako na result na yun yung inaantay-antay ko talaga, na gusto kong makita sa result kay Commander ngayong araw. So tingin tayo kung anong pwede nating kainin dito. Nasa Shakey's kami ngayon pero naghanap kami ng lomi, pero wala daw silang lomi dito. Ito yung mga menu nila. Marcus, anong gusto mo, Marcus? Marcus, what do you want? Hey, what do you want? I want Pizza? Yeah, and chicken nuggets. Okay, tell to mommy. Tell to mommy, come on. Ma, gusto ko ito. Aba, lahat na yata gusto mo. Sabi mo kay mami, ito gusto ko. Dali, sabi mo. Ito gusto ko. Kayong dalawa, anong gusto nyo? Pansit kabagan. Inabraw kay MJ. Orderan mo daw kay MJ inabraw. Tanong mo mamaya sa waiter kung meron. Kay Makmak. Kay Makmak, pansit kabagan yan. Kay mama ano? Kating ko. Kating ko. Pansit bato nga daw. Bato. Kala ko kating ko. Hindi na kami nag-rice ngayon kasi diet daw sila lahat. Kaya ano na lang, pasta na lang kami, tapos pizza, tapos bread, tapos drinks, okay na yun. Ito sa akin lang to. Pasta nga, ganito naman kadami sa'yo. Hindi na yan diet. Hindi na rin diet yun.
Wala kayong ano dyan, panghalo? Meron. Meron, may panghalo ko dyan? Okay na kayo. Jay. Kuha na mga bata. Ito na yung ano, ito na daw yung birthday ko, sabi nila. Spaghetti. Kala nila malungkot ako, masaya pa nga ako. Kung ito na yung birthday ko, masaya pa ako. Kasi hindi na ako gagasto sa birthday ko, diba? Ganito lang, okay na. Tapos ayan, may chicken pa pala. Ay, pang birthday yan talaga ito. Spaghetti. Ayan, spaghetti, bread. May balutin mo. Ba, kuha na kayo. Okay, mahinga. Jay, kaya na Jay. Happy birthday dito. Ba, kanta kayo. Happy birthday. Oh. Ilang taon ka na? 28 na ako ngayong birthday ko. Bali, natakot nga ako kasi syempre susunod 29 na ako ganyan. Hindi, nung bata pa po yan, pinapataas niya po yung edad niya. Ngayon matanda kasi na. nung bata ako, ano, kumbaga syempre gano'n naman talaga kapag bata gustong tumanda, kapag matanda na gustong bumata. Ganun talaga yun. Kaya nung 20 plus pala ako, mga 25, 20 gano'n, di ba? 24. 24, ginagawa kong 28, gano'n. Alam ni Commander yun kasi pinatanda ko yung edad ko sa kanya nung magkakilala kami kasi binasi ko sa itsura niya. Medyo matanda na itsura niya kaya pinatanda ko yung sarili ko. Grabe ka naman. Babaliktad yun na. Ako pala yung mukhang matanda nun. O, di ba? Sabi ko sa inyo, birthday ko ngayon. Ayun, may nakalagay yung happy birthday. O, may ice cream sa atin binigay si Shakey's. At total, suki din naman kami dito. Bukod doon, narinig yata nila kanina na nagpaparnig tayo ng birthday. Kaya binigyan nila tayo ng ganito. Pero hindi ko pa talaga birthday ngayon. February 8 pa yung birthday ko. Pero syempre, advance na ito, di ba? Salamat, Shakey's. Shakey's ba? Tama ba? Oo. Salamat, Shakey's ng diet. Ayan, o. Grabe. Hindi lahat may paganto, ha. Hindi lahat ng may birthday sa restaurant may ganito. Ano kay Kia na lang yan, kay Marcus. Oh, birthday daw ni Kian. Oh, hati ka ni Lola mo. At si Lola mo ay ano, hindi nilalamig. Okay guys, tapos na kaming kumain at ngayon lumabas na kami ng SM para pumunta na doon sa Obigay ni Commander kasi 12:30 kami pinababalik pero 1 PM na yata, 1 PM na no? 1 PM na, so late na kami. Pero di pa naman natin sure kung nandoon na si doktora kasi nga may emergency siya kanina na paanakin. Syempre kailangan unahin yun kung siya nakatoka doon, ganun yata, hindi ko alam, basta parang ganun yata yung ano ng mga doktor kasi nagro-rotation yan ay. So ayun, babalik na tayo doon at excited na akong malaman yung resulta at ipapakita ko yan sa inyo mamaya, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung resulta na sinasabi ko na gustong gusto ko ngayong makita. Ito ay pang ilang ano na ito? Trimester na? Ano na ito? Second pala. Second, anong tawag dun? Trimester. Second trimester? Ah, okay. Second trimester na pala to. So, may susunod pang check up ano? May susunod pa siyang check up. Pero sa Candelaria na kasi yun, hindi na dito. So, yung gusto kong makita, gusto ko dito na gawin sa Bicol. Tapos, by March, pupunta naman tayo sa Candelaria. Doon naman tayo ulit magbi-mission habang nag-waiting na sa pag-anak ni Commander. Doon na tayo siguro mga almost 2 months tayo doon. Matagal-tagal yun na mission doon, kaya abangan nyo yun, magiging mission natin. Sana suportahan nyo kami at sana may mga mahanap tayong magagandang kwento ng buhay dyan sa kahabaan ng Quezon. Kaya tara, samahan nyo kami sa pagpunta doon sa Obigay ni Commander. Okay, dito na kami. Ingat! Bye-bye! Susulatan ka namin madalas. Ayun, pa-abroad na si Commander. So, mag-iingat ka sana dyan sa abroad. Yan, dito na kami ngayon sa Obigay niya. At sana, nandito na si Doktora para matapos ka agad. Para may iba pang magawa ngayong araw, di ba? At nang sa ganon ay maaga-aga rin makauwi. Kasi ang hirap nga kapag inaabot ng gabi.
kasi medyo may mga hindi pa rin okay na daan din dun sa amin. Kumbaga okay naman, kaso nga lang ano na, utay-utay na nasisira. Pero mas okay pa naman yun kumpara sa daan sa Quezon. At oo nga pala, yung manok kagabi ni Joy Joy at saka ni Herly na bigay sa amin ng papa niya, inulam na namin. Kami ni Mac yung nagkatay kahapon. At tuwang-tuwa talaga kami doon sa binigay na manok kasi wala na siyang liig, nagawa pa mag-twerk. Nagawa pa niya mag-twerk, di ba? Tanggal na yung ulo niya pero buhay pa rin yung katawan. So yun, gusto pa yatang magtatakbo, gusto pa maglakad. Ang ginawa na lang, nag-twerk na lang. So at least, sobrang sarap talaga ng native na manok na bigay sa atin. Kaya maraming salamat. Ibihira namin matikman yung mga native kasi karamihan naman dito yung mga bili-bili lang sa palengke na mga yung may brand, di ba, na mga ano, kumbaga may mga pangalan na manok, alam natin mga 45 days siguro yung ganun. O broiler, hindi natin alam, basta hindi yung native. Kaya ibang iba talaga yung lasa ng native. At salamat sa papa ni Joy at Herly dahil natikman ulit namin ang masarap na native. Naninilaw talaga yung sabaw, sobrang sarap talaga sa tinola. Kaya thank you. Sana sa susunod sa pagbisita namin meron ulit manok. Joke lang. Sana sa susunod tayo naman na makapagbigay ng regalo sa papa nila Joy at Herly. Ayun. So ayun, waiting tayo dito kay Commander. Naglabas na siya. At antay natin kung ma-check up ka agad kasi nag-aga na nga kami kasi sobrang haba ng pila dito. Kaya sana ma-check up agad siya para marami pa tayong magawa ngayong araw. May bibilin muna kami ni Mac at ito ang nakikita yung kulay blue na yan sa harap. Ayan, hindi ko makakalimutan yung hospital na yan kasi dyan talaga ako nagsakripisyo ng sobra kay Marcos Liit nung siya ay pinanganak kasi time noon ay talagang saktong nag-pandemic. Lahat talaga ng grabing sakripisyo naranasan ko sa hospital na to. Kaya hindi ko ito makakalimutan. So dito hindi na pwede si Commander kasi nga ito ay hindi na sila nag-a-allowed sa pang-apat. Kaya nga nag-decide kami na sa Candelaria, Quezon kasi doon may mga magagaling doon at saka kompleto yung facilities doon. Kaya doon tayo sa kapanganakan ni Commander o sa araw ng mga anak siya, doon tayo sa Candelaria tayo. At habang papunta nga kami sa aming bibilhan ay pinabilib ako nitong si tatay dahil karga-karga niya ang kanyang ama. At take note, bulag pa ang kanyang isang mata. Podok. Hello. Tinitigan natin yung face kasi may cord lang sa ibabaw ng umbilical cord nakaharap para mapatrili daw siya eh. Para mahawi yung cord na yan. Pati haya pa naman sana siya. Kasi yung mga cord sa ibabaw ng baby. Ganyan mong baby yung nasa mukha mo. Ano yun, nasa mukha niyo ba? Yung cord. Nasa may ibabaw na niya. Nakalutang kasi ang mga cord sa ibabaw ni baby. So, pwede talaga may mga humarang kamay cord sa ibabaw niya. Tulog yata si baby. Okay. Yung nga, nakita ko na. Sure. Nahawi ko lang yung harang ng cord. Kita ko na yung kamukha niya. Alam na kung sino kamukha. Oo, Podok. Alam na kung sino kamukha. Sino kamukha mo, baby? Parang yung tatay ulit yan, ha? Magagalit na naman yung nanay niya. Siya nagdala kasi ng 9 months. Ng 9 months. Tapos ang kamukha yung tatay. Last na pati. Tagilid ka daw dun sa kapila. Tingnan natin kung makakawi yung cord. Medyo nahihirapan kasi nakaharang yung cord sa mukha ni baby. Para may maganda siyang view. Ano ba naman sana tubig?
Sa baba. Nasa baba. Nag-ayos. Traveler kasi si baby. Dok, kaya Kawawa din kasi sa biyahe si baby. Kaya siguro yung cord niya ano. cord niya. Pwede kasi magkalutang-lutang talaga ito yung mga cord ni baby. Nagkataon lang may nakalutang sa ibabaw ng face. Possible po pala talagang nangyayari po yun. Okay lang nasa mukha, wag lang yung parang nangyayari sa panganay niya na nasa liig kasi yung cord ay. Kaya napilitan si Commander no na first baby ay masiyes na. Mahaba siguro ang cord niya. Sabihin ka ulit kasi sa akin. Kasi siya na siya. Baka sabi ni baby surprise na lang daw. Yung mga galaw ano? Gising. Gising si baby. Ayan, gumagalaw. Si baby. Ito na ba? Kasi mangot. Tama ka na kasi mangot. Kasi mangot si baby. Ito po siya. Pagod yata. Hindi niyo ba ako pinipicture? Sabi niya, pagod ako ah. Picturean ko. Pagod si baby. Si baby na kasi mangot. Baby. Mangot ka na ba ka? Kita, wala na. Kamukha nung sinundan niya. Talaga. Sad si baby. Pinipicture niyo daw siya. Ayaw niya pala po. Camera siya yung... Ayun yung pinagdadasal niya na sana kamukha ko kasi baka mag-away kami pag ibang kamukha. Ayan o. Yan o, mas malapit o. Nakita. Siyempre, thank you kay Dr. Rachel kasi hindi lahat ng ubigay na pumapayag ng ganito kaya thank you sa kanya. Ayan. Kay Dr. Rachel Elip dito sa tapat lang din ng Provincial Hospital. Ayan. Kitang-kita mo din na lang. Nagpakita ka baby at kamukha ka ni daddy. Positive. Mag-glasses. Positive na positive to. At bago nga kami umalis ay syempre dumaan na rin kami dito sa butika upang bilhin ang lahat ng mga gamot ni Commander. Seryoso kayo? Ito talaga yung resulta nun? Oo. Ito talaga? Baka nagkamali. Hindi naman. Ha? Hindi naman nagkamali. Parang may mali talaga dito mga bayan sa resulta. Grabe ka mukhang kamukha talaga. Parang may mali, baka pwedeng iba naman ang kamukha. Baka pwedeng yung nanay naman ang kamukha kasi last na ito ay ay ako na, parang ako na naman ang kamukha, pati ilong ko ang kuha. Kung gaano kasarat yung ilong ko, ganun din itong nasa picture. Pero malay naman natin magbago pa sana baby. Sana naman mahilot-hilot mo yung sarili mo yung ilong dyan sa loob ng tiyan ni mama mo para naman tumangus-tangus naman. Pero si Marcos Liit kasi ang tangos ang ilong nung nilabas, diba? Nilumabas. Kasi nga yung nanay niya matangos ang ilong sa side nila. Sa akin talaga ganito talaga ito. Tanggap ko naman ito. So ano lang, kumbaga sana naman sana naman kahit yung sa nanay niya na lang yung kunin kahit sa ilong, no? Dito sa part na ito. Kasi Pati yata noon nakuha din. yung nakikita ko kasi yung noo sa iyo ulit. Sa iyo ulit yung noo ko, ang kuha ulit yung noo niya. Pero yung yung parang mukha, parang si Marcos Liit talaga na naman ito, parang inulit lang. So ang pwedeng pala yung ito sabi ni Commander si Dos. Ayan, si Dos. Tatawagin na natin si Marcos Liit si Uno. Kasi pag magkamukha sila, yun na lang tatawag natin sa kanila pag babaguhin natin. So
So ayan, pupuntahan muna natin si Marcos Late kasi nandun sa SM naglalaro. So sobrang saya ko naman kasi nakita ko yung itsura niya, tsaka nakita ko siya kaninang gumagalaw. Ang likot-likot niya. Tapos sabi na ni Commander rin sa'yo mo nung pag-alis ko ay, ano yung pag-alis ko sabi mo? Naghikap, tapos nagtago ulit dun sa mga ano niya, sa mga cord niya. Nagtago na ulit. Oo. Nagpakita lang ka. Nung una kasi nung tinitingnan ni Doc, nakakatabon talaga yung ano niya, nakita niyo naman sa video, nakatabon yung mga cord sa mukha niya. Pero parang natanggal yon, tapos yung pinakita niya na yung mukha niya. Tapos nung paglabas ko daw, nagtago na naman dun sa cord niya. Sabi niya kasi wala na si Daddy, agalis na. Tutulog na ulit ako, sabi niya. Ayan na yung resulta. So wala, masaya ang ano ang resulta kasi kamukha ko na no. Kung naging hindi kamukha ay nako, malalang away ito. At makikita nyo nga dito na halatang halata naman na lahat kami ay masaya. Same like you, Marcus, no? Same like me. Yeah. Look at this is cute. So cute daw, sabi niya. So cute. What's that? Si baby brother yan? Cute siya? Same like Marcus. Same like me? Yeah. Me. So ngayon guys, palabas kami at uwi na rin kami. Ito yung sinasabi ko na gustong gusto ko na talagang makita yung resulta ngayong araw. Kasi nga hindi na ako mapagantay na makita kung syempre gusto ko naman malaman kung kumpleto ba siya. At awa ng Diyos, thanks kay God kasi complete naman. At yun nga, na nakita natin result na talagang as in kamukha pa talaga. For sure, ganyan na ganyan din kasi si Marcos Liet nung lumabas siya, ganun na ganun yung mukha. So sigurado ako halos kamukha din niya ni Marcos Liet. At salamat kay God talaga kasi yung blessing niya sa amin ay ito na naman yung blessing na sinasabi kong pinakang malaki na natatanggap ng tao sa buong buhay. So dito na kami at papasok na sa sasakyan, uwi na rin. Dito lang naman yung pinunta namin dito ngayong araw. At lahat kami kasama, diba? Lahat, syempre maganda lahat kami sama-sama kapag mga gantong related sa ganito. So ito naman yung palagi kong sinasabi na para sa akin walang ibang importante o pinakamalaki o pinakamahalaga na blessing na binibigay si God kundi yung pamilya na pahiram niya sa atin habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Yan yung pinakang importante para sa akin. Kaya napakalaki ng pasasalamat ko kay God dahil sa likod ng ginagawa natin ay binigyan niya tayo ng blessing na ganito, panibagong dagdag sa pamilya natin. Kaya thank you so much. At saka safe yung bata kahit anong travel kasi kita nyo naman bugbog talaga sa biyahe si Commander, pero si baby talagang traveler talaga siya. Sobrang good na good pa rin siya, heartbeat lahat goods. Kahit na kita nyo yung biyahe namin talagang matindi talaga, halos kumbaga mayat maya kumbaga nagta-travel talaga si Commander. Kaya thanks kay God, iningatan niya si baby sa loob ng sinapupunan ni Commander. So ngayon uuwi na kami at sobrang saya ko talaga.